Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 3. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang kahulugan ng mga salitang magkasing kahulugan. Pangalawa, na ibibigay ang posibleng wakas ng kwentong bayan. Pangatlo, nakabubuo ng maikling talata gamit ang payak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa mga pangyayari sa teksto. At pang-apat, nababasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Lagyan ng bilang 1 to 5 ang maliit na kahon na nasa larawan. Ilahad sa klase ang nabuong kwento. Nagawa ba ninyo ng maayos ang gawain? Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Ano ang mangyayari kung hindi natin susundin ang batas trapiko? Ikaw, sa paanong paraan ka pumapasok sa paaralan? Ilahad ito sa iyong katabi. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba sa nakita sa larawan? Mga bata, pagtambalin ang mga salitang magkasing kahulugan at gamitin ito sa isang pangungusap. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang kwento. Ngunit bago natin ito basahin, ano ang mga pamantayan sa pagbabasa ng malakas? Ating basahin ang kwento tungkol sa ang kalabaw at ang kabayo. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan, kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras, nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasanggamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kesa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo naman, kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo, naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal, ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Mga bata, sino-sino ang tauhan sa kwento? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa sitwasyon ni kalabaw? Ano ang iyong saloobin sa ginawa ni kalabaw o ni kabayo? Pang-apat, ano ang naging wakas ng kwento? Pang-lima, nasiyahan ka ba sa wakas ng kwento? Ibahagi sa klase. At pang-anim, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong wakas ang ilalapat mo sa kwento?
Ngayon ay lapatan ng karugtong na kwento ang wakas na iyong unang nailapat. Isalaysay ito sa klase. Tandaan, isa sa bahagi ng kwento ay ang wakas. Ang wakas ay bahaging naglalahad ng solusyon o ang kinahinatnan ng isang kwento na maaaring malungkot o masaya. Sa pagbibigay ng wakas, ay nag-iiwan ka sa mga mamabasa ng inspirasyon at kapupulutan ng aral na magiging kapaki-pakinabang sa mga mambabasa. Dapat na unawaing mabuti ang binasang kwento upang magamit ito bilang batayan sa pagbibigay ng wakas nito. Basahin ang kwento at lapatan ito ng panibagong wakas. Ibahagi ito sa iyong katabi. Inutusan si Andoy ng kanyang nanay para bumili ng kanilang ulam sa pamilihan. Medyo malayo ang palengke sa kanilang bahay kaya siya ay maagang umalis. Pagdating sa palengke ay agad niyang binili ang mga ibinili ng kanyang ina. Pagkatapos na masigurong nabili niya ang lahat ng dapat bilihin ay agad siyang naglakad pauwi ng bahay. Sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng isang matandang nakahiga sa gilid ng kalsada. Humihingi ito ng tulong at nagpapahatid sa kanilang bahay. Kahit kitang-kita niyang hinang-hina ang matanda at talagang nangangailangan ng tulong, ay minabuti niyang huwag itong tulungan at nagkunwaring walang nakita at narinig. Naalala niya ang sabi ng kanyang ina na huwag makipag-usap sa mga di niya kakilala at umuwi din agad para mailuto na ang kanilang kakainin sa araw na iyon. Pagdating ng bahay, ibinigay niya ang pinamili sa kanyang nanay at nagluto na agad ito ng kanilang kakainin. Pagkatapos maluto, tinulungan niya ang kanyang ina na maghain at sabay-sabay silang kumain. Basahin ang kwento at alamin kung ano ang magiging wakas. May tatlong magkakaibigan na sina Jill, Francis at Carl. Lagi silang magkakasama. Isang araw ay naisipan nilang pumunta sa opisina ng kanilang punong guro na walang paalam at habang sila ay nasa loob ay natabig ni Carl ang paboritong flower vase ng kanilang punong guro. Ano kaya ang maaaring maging wakas ng kwento? Lapatan ng iba pang wakas ang kwentong ito. Isulat ito sa sagutang papel. Sagutin ang nakalahad sa bilang 3, 2 at 1. Sa 3, bagay na dapat ay alam ko sa pagbibigay ng wakas sa kwento. Sa pangalawa, mabuting aral na aking napulot buhat sa kwento. At sa una, tanong na gusto kong ipahayag tungkol sa aming napag-aralan. Ngayon, ibigay ang angkop na wakas ng bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Balikan ang kwentong Ang Langgam at ang Tipaklong. Lapatan ito ng 3 posibleng wakas ng kwento. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!